Got joy in the presence of my Savior. Even when the world is changing all around me, your truth is all I need. I bring you praise, oh Lord. I've got hope in the mighty name of Jesus, a kind of hope that will never let me down. I know I am free. Now by faith I'll see your spirit in me makes my heart sing. Hallelujah, God Almighty. All the earth sing, you are holy. Whoa, you are holy. Whoa. Jesus, your love is true and everlasting. You never fail and you never ever will. I know this faith is sure, in you I am secure. Your spirit in me makes my heart sing. Hallelujah, God Almighty. All the earth sing, you are holy. Hallelujah, God Almighty. All the earth sing, you are holy. I've been seeing the chaos, the devil saying to pay up, 'cause I was caught up in these sins and them chains got away. But I wanna thank you, Lord, because you saved me. I was unworthy of your love, but still you died for me. You got me in your providence, I'm living in your presence, 'cause in your presence there is fullness of joy. So I'ma let the whole world know, whom the sun sets free will be free indeed. This is my prayer in the fire, may my heart be pure and find rest in you. This is my soul's desire, that I know you better and sing your praises. This is my prayer in the fire, may my heart... Ayan, sa mga grupo po na nabigyan na ng badges ay pwede na pong umupo. Ayan, so sino ba po yung hindi nabigyan na kompleto na? Sa mga grupo na hindi pa nabibigyan, tumayo kayo! Isigaw niyo ang grupo niyo! Isigaw niyo ang grupo niyo! Tumayo kayo sa mga hindi pa nabibigyan ng badge! Got joy in the presence of my Savior. Even when the world is changing all around me, your truth is all I need. I bring you praise, oh Lord. I've got hope in the mighty name of Jesus, a kind of hope that will never let me down. I know I am free. Now by faith I'll see your spirit in me makes my heart sing. Hallelujah, God Almighty. All the earth sing, you are holy. Whoa, you
in you I am secure. Your spirit got joy in the presence of my Savior. Even when the world is changing all around me, the truth is all I need. I bring you praise, oh Lord. I've got hope in the mighty name of Jesus, a kind of hope that will never let me down. Alam ko po na tayo po ay nananabik na minsan pang papurihan po ang ating Panginoon at itaas ang laki ng pangalan ng ating Panginoon po. Ano po kaya sa oras pong ito ay pwede po bang umawit tayo na hindi lang natin inaawit yung awit para kasi siya ay kanta ano po kundi awitin po natin ito dahil po ito yung laman po ng ating puso at ito yung gusto nating iparating sa ating Panginoon. Ano po? Sa oras ng ito, ay alam ko po na kayo ay masaya. Isa mga buong mataas sa palakpak ulit sa ating Panginoon. Ayan, sa oras na ito, ayan, tayo po ay umawit po sa ating Panginoon. Itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoon at minsan pa siyang papurihan sa pamamagitan ng awit. Ayan. Ayan, sa oras na ito, ayan. Muli tayong umawit sa ating Panginoon at alam ko po na tayo ay masaya ngayong araw at alam ko na ibibigay natin itong papuring awit na ito hindi sa ating mga katabi, kundi sa ating Panginoon, sa nag-iisang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ayan, minsan po tayong umawit sa ating Panginoon. Ayan. Yan, sa oras pong ito, alam ko na sino po dito ang sobrang blessed dahil siya ay pinagpala ng Panginoon sa buong apat na araw. Ayan, sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Pumalakpak ng malakas para sa ating Panginoon. Ayan, sa oras na ito. Ayan, isang mataas sa palakpak. Ito po ay hindi dahilan para hindi papurihan ng ating Panginoon. At ito ang araw na binigay ng ating Panginoon para muli siyang papurihan. So, ito, muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Ayan, muli natin ipalakpak ang ating kamay sa ating Lord sapagkat deserve po lang ating Panginoon ang lahat ng papuri. Ayan, minsan pa. Ako'y nananabik sa'yo, pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o nagpupuri. Nananabik sa'yo, pagbabalik. Ayan, minsan ba natin pwede po bang sa taas po yung palakpak mo? Noong nalang ikaw ay masilayan, namamangha sa iyong kalwalatian. Lahat ng tao ay sa iyo ay luluhod. Sasabihin, Jesus, ikaw ay Diyos. Napupuri. Pwede mo ba itaas natin ang ating kamay sa ating Panginoon? Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Napupuri. Nananabik sa'yo kababalik. Habang papalapit ang araw ng
minsan pang papurihin po natin ang ating Panginoon sapagkat sa oras na ito, alam ko po na ang puso po natin ay andun yung love na para sa ating Panginoon, ano po, at yung pagmamahal na yun, kailangan natin siyang ibigay sa ating Panginoon, ano po. At ang sa oras na ito, ayan, medyo nahingal po, pero sa oras na ito, ay patuloy nating itaas ang dakilang pangalan po ng ating Panginoon sapagkat deserve po ng ating Panginoon ang pinakamataas sa papuri. Pagpupuri pa sa tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, mapagkailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat ikaw lang babago, mapagkailanman. Kaya ang sambahin, Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at mapagkailanman. Isa pa po. Pupulit at tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, mapagkailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, Pagkat di ka na mabago. pagkat di ka nababago, mapagkailanman. Ay, kaya aming sambahin. Ika'y Sorry mo pagkakataon. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at mapagkailanman. Pasasalamat at mapagkailanman. Pasasalamat at mapagkailanman. Sa Diyos po ang pinakamataas at mainam na papuri at masasama. Kaya sa oras na ito, pwede po bang ipikit po natin yung ating mga mata, ano po. Minsan pa, sobrang ganda po nitong awit na ito at minsan pa ay sa bawat lyrics ng kantang to, talagang makikita mo doon yung tunay na pag-ibig ng Panginoon. Sabi sa kanta dito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang ibigay ng mundo. At tunay po, inano po, at nararamdaman po natin sa ating mga buhay na ang pag-ibig ng Diyos talaga, yung pinakamainam, yung pinakamasarap na pag-ibig, ano ba kasara sa ito. Minsan pa, habang po tayo ay nakapikit, pwede po bang ilagay natin yung ating mga kamay sa may tapat po ng ating puso. At minsan pang damhin ang pag-ibig ng Diyos. Hayaan niyo po yung mga katabi niyo kasi po, gusto ng Panginoon, nakafocus ka sa Kanya. At gusto ng Panginoon, na habang umaawit ka, yung binibigkas ng labi mo ay para lamang sa ating Panginoon. Kaya minsan po, Panginoon, sa oras na ito po, Lord, alam niyo po, Panginoon, kilala niyo po, Panginoon, alam niyo, Lord, ang puso namin, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, kilala niyo po, Panginoon, kung sino po kami, Lord. At alam po namin, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, deserving, Panginoon, doon sa pag-ibig mo, Panginoon. Pero kitang-kita namin, Panginoon, damang-dama namin, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, patuloy mo kaming minamahal, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon, na patuloy na binibigay, Panginoon, sa amin, Panginoon. Yes, Jesus. Minsan, pumilis ka, Panginoon, sa mga kabataan ito, Panginoon. Minsan, Ikaw, Panginoon, ang madama nila ngayon sa oras sa ito, Panginoon. Pagsubok
sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Yes, Lord. Oh, Panginoon. Jesus, ika'y nasa amin. Ikaw ay nasa kahinan. Ikaw lamang ang tanging ang iyong presensya'y laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan, Panginoon. Ika'y ligayang di mapantayan. Yes, Lord. Sa gitnang ng dakbay at alinlangan. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Oh, Panginoon. Yes, isa sapat, Panginoon. Ang biyaya mo, Panginoon, sa aming buhay. Sapat, Panginoon. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami aawit, Panginoon, na may kasamang pagpupuri, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, kami katagpuin mo, Panginoon, sa awitin ito, Panginoon. Sapat ang biyayang mula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galang itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galang itaas ka, O Kristo. Oh,
iyo, Panginoon, ang pinakamataas at mainam ng puri at pasasalamat. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, buksan po natin ang ating mga dalang Biblia. Makikita po sa Efeso chapter 4, verse 22 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Tayong lahat pong muli ay manalangin. Sa Diyos naming dakila, Diyos na mabuti, Diyos na puno ng kagandahan loob. Salamat po aming Panginoon muli sa panibagong umaga na patuloy po naming nararanasan ang inyong napakagandang desisyon. Salamat po aming dakilang Ama. Sa aming pagtulog, Panginoon, ay kami ang nagdesisyon ito. Ngunit ang pagising, Panginoon, ay hindi kami ang nagdesisyon, kundi kayo. Patunay lamang, Panginoon, na sa bawat pagmulat ng aming mga mata ay ikaw ang unang nagdidesisyon na kami pagpalain bago pa kami makakilos ang aming mga katawan, Panginoon. Purihin ka aming dakilang Ama. Tunay na kayo'y dakila, tunay na kayo'y tapat sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Minsan po, O Diyos, kami lalapit upang humingi, Panginoon, ng kapatawaran sa amin po mga pagkukulang. Mga kasalanan, Panginoon, hayag man o lihim, nakikita man ng iba, Panginoon, o hindi, patawad po amin, Panginoon. Kung may nakikita po kayo, Panginoon, kasalanang hindi namin kayang alisin sa aming sarili, pakialis po nito, Panginoon, upang sa bawat araw ng aming buhay maging karapat-dapat po kami dakilang Ama. Salamat, O Diyos, sa paglilinis. Sa iyo kami umasa, sa iyo kami nagtitiwala. Minsan pa, O Diyos, pahiram po ng karunungan upang magamit namin sa pag-aaral at pakikinig ninyo po mga salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng insight na nagbumula po sa iyo upang maunawaan niyo po namin, Panginoon, ang nais niyo pong ibigay sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus at sa gabay ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan, isang mataas na palakpak muli para sa ating Panginoon. O, paano tayo pumalakpak sa ating Panginoon? Saan daw po? Dapat ay lagpas ng ating ulo. Ulit. Isang mataas na palakpak para sa ating Panginoon. Ayan. So sa mga oras po na ito ay ihanda po natin ang ating mga sarili para makinig ng mensahe ng ating Panginoon. So ano po yung topic natin this morning? Anong topic natin this morning? Old self eliminated. So may mga ilan lamang po na reminder na pakitago po ang ating mga cellphones. Paki-silent po. Ang ating mga officers ay mag-iikot po yan maya-maya. At may karapatan po silang kunin ng inyong mga cellphone. So sa ngayon po ay pakitago at paki-silent po para makapag-focus tayo sa pakikinig ng mensahe. Ayan, at kung makakatulog man ang katabi, ano gagawin sa katabi? Ano gagawin sa katabi kapag nakatulog ang katabi? O, kayo na bahala. Basta, wag naman sobrahan. Ayan. Ayan, purihin ang Lord sa buhay ng mga kabataan ng Bigat Church of Christ para pangunahan tayo sa praise and worship. And sa mga oras na ito, ay pangungunahan tayo ng ating tagapangaral na si Pastor Melbert para sa ating theme exposition. So, tinatawagan po si Pastor Melbert sa unahan. Nandito na po ba si Pastor Melbert?
Good morning, Kappers. Magandang umaga po. Good morning. Ayan. Isang taon na akong hindi makatulog dahil hindi ko alam. Ayan. So, good morning muli at pang-apat na araw na po natin ngayon. At ang ating pong topic ay old self eliminated. Ibig sabihin, talagang may dapat tayong tanggalin sa ating mga buhay. Tama? Tama po? Naririnig ba ako? Nakikita ba ako? Baka kasi hindi niyo ako nakikita at hindi niyo ako naririnig. Old self-eliminated. Ayan. Sabi po dito, old self-eliminated, you were taught with regard to your proper way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desire. Meaning, eliminated to put an end or get rid, remove. May kailangan tayong tanggalin sa buhay po natin. Baka yung iba sa atin, matagal nang inaalagaan o kinukulong ang mga kasalanan na meron tayo sa ating buhay. Akala lang natin okay lang. Pero sa loob pala natin, matagal lang panahon na inaalagaan po natin yung kanya-kanya nating laban sa buhay. To remove from consideration. To remove from further competition by defeating. Pagtanggal, na-eliminate. No? Mamaya may limit kayo dito. Ubusan. Kung sinong unang matatanggal. Ganon. Ano po? Yung pagtanggal ng ating mga kasalanan. Naniniwala ba tayo na ang paglimot sa nakaraan ay patungo sa magandang resulta? Hindi kayo naniniwala? Nandun pa rin kayo sa old self kapag hindi tayo naniniwala. No? Ang sabi dyan, naniniwala ba tayo na ang paglimot sa nakaraan ay patungo sa magandang resulta ng mga buhay po natin? Hanggat hindi natin nililimot ang ating sarili, hanggat hindi natin nililimot ang ating mga kasalanan na nananahan sa ating mga buhay, hindi tayo makakarating doon sa magandang resulta. Kaya dapat may nababago at may natatanggal. Mula na tanggapin natin ang ating pong Panginoong Jesucristo sa ating pong mga buhay. May malaki tayong problema kapag hindi natin tinanggal po yan. Namumuhay tayo. At ang masakit pa dito mga kapatid, namumuhay pa sa kadiliman kahit na tinatawag tayong Kristiyano. Yun ba po yung gusto natin? Tinatawag tayong Kristiyano, Christian, pero namumuhay pa rin tayo doon sa kasalanan na meron tayo. Antindi, no? Huwag nating gawing city of refuge ang camp. Ito lang yung takbuhan natin para itago yung ating mga kasalanan. Huwag ganun mga kabataan. Huwag tayong masanay na ikulong yung sarili po natin at hindi matanggal sa buhay natin yung ating mga laban sa buhay. Kaya dapat ma-wash out ito, matanggal ito. No? Nung Lunes pa lang pinag-uusapan na natin ang kaisipan, ang utak. May mga utak po ba tayo? Sabi mo, next slide po. Sabi po dito, according to psychology,
The brain is biological basis of behavior, cognition, and emotion. A three-found organ acting as an inference machine that processes sensory input, regulates bodily functions, and generates the mind. It acts as a central control outer for learning, memory, and personality with neural networks connecting to the nervous system. Sa atin palang utak, kasi maraming function po yung ating brain. Ano ngang nag-aaral sa utak? Ano ngang tawag sa kanila? Ano po? Basta yun na. Next slide po. May tatlong machine sa ating utak. Ang utak po natin, hindi natin nakikita, no? Pero may utak tayo. Yung utak po natin, marami siyang function. But may tatlong napakahalagang machine sa loob ng utak natin na nagpapunction. Number one, cognitive processing, understanding how the brain acquires, perceives, store, and retrieve information. Ito pa rin parang memorya ng utak po natin na nagpa-process, ano po, na-store ng mga information. Then, behavior regulation, investigating how brain structures like the frontal lobe govern decision-making, personality, and social behavior. Ito naman yung nagpo-function sa ating mga pagdidesisyon, sa lahat ng ginagawa nating desisyon, yan yung nagpa-function. Behavioral regulation. Tama? And last, emotional regulation. Analyzing the role of systems such as limbic system in governing feelings. Kaya yung brain natin, konektado sa ating puso. No? Sabi diyan, governing feelings. Siya yung nagde-decide, no, ng feelings ng bawat isa sa atin. Eliminated old self. Balikan lang po natin yung ating pong talata kanina. Ephesians chapter 4. Ayan. Ephesians chapter 4 verse 22. Iakyat po natin dun sa verse 17. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya, walang kabuluhan ang kanilang iniisip, at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao. Tulad ng sinabi ko po kanina, baka meron sa atin dito, how many years nang tinatago ang kasalanan na meron siya o meron tayo sa buhay po nating ito. Eliminated a Gentile lifestyle. Kapag lifestyle po ito, halimbawa, nung ma-detect ako na may sugar, iniba kayong aking lifestyle.
Dati nakaka-11 cups ako ng rice sa inasal. Ngayon, 12 na. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, kailangan mong bawasan o may kailangan kang tanggalin para maiwasan mo ang distraction. Tayo po dyan, eliminated a Gentile lifestyle. A Gentile is a person who is not Jewish, derived from the Hebrew word goy. Plural goyim, meaning nation or nations, is refers to any person or nation outside of the Jewish faith or lineage. Sila yung hiwalay. No? May mga hintil ba dito? O dating hintil? Makasalanan. Ano po? Eliminated Gentile lifestyle. Kailangan nating ibahin. No? Kung tayo may mga lifestyle na katulad ng mga hintil, kailangan nating burahin. Kailangan natin tanggalin. Kailangang hubarin. Huwag nating panatilihin sa atin. No? Hello? Gising ba kayo? Huwag kayong matutulog. Ano ba ang lifestyle po ng mga Gentile? Ang sabi dito, darken in understanding. Sila yung makitid ang pangunawa. Sila yung malaya kung malaya. Magawa lamang nila ang gusto nilang gawin. At maaaring nagmamanifest ito sa buhay ng mga kabataan. Yung malaya kung gawin, kahit ano, pwede. Kapag ganito po yung lifestyle natin, hindi tayo nagkakalayo doon sa Gentile lifestyle. No, sa mga hintil, no, makasalanan. Darken understanding. 1 Corinthians chapter 2 verse 15, nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Kapag wala sa atin ang espiritu, malamang, sa malamang, ginagawa natin ang gusto nating maibigan. Kahit labag sa kalooban ng Diyos. Ano ba? Separated from the life of God. Ito yung buhay na hiwalay sa Diyos. Ito yung buhay na napakalayo sa Diyos. Ganyan po ba yung buhay po natin? Paglabas natin ng camp na to, sa Saturday, malayo pa rin ba yung buhay natin sa Diyos? O mas lalong lumalapit, mas lalong lumalalim yung pagkakilala natin sa ating Panginoon? Kaya wag lang natin gawing tambayan ang SKKM. Separated from the life of God. Kasi minsan, madalas na ginagawa po natin, ang ginagawa natin yung hindi natin ibig. Sabi doon sa Romans chapter 7 verse 15, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Taliwas, magkaiba, magkasalungat. Napakalayo, no? Malayo ang buhay sa Panginoon. 5 days kayo dito.
Pero isang taon muli ang lilipas sa inyong mga buhay. Kamusta kaya? Mas lalong lumalapit o palayo ka ng palayo? Ay, summer camp na naman. Pumunta na naman ako doon para dapat nakikita po sa atin. Amen po. Dapat nakikita sa atin na mas lalo tayong lumalapit sa ating Panginoon. Next, ignorance due to hardening the heart. Ang pagiging ignorante, ano po? Yun yung nagpapatigas sa atin para hindi masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag pagtigasin ang inyong mga puso tulad ng maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin kayo. Sabi po ng Hebrews 3:8. Minsan ganyan po tayo madalas. Lagi nating pinatitigas yung ating mga puso. Kahit gusto ng Diyos na mabago ka, pilit mong nilalabanan. Kahit gusto at makatulong ng mga leaders natin na mabago ka, o mabago tayo, nilalabanan natin. Apaka-ignorante. No? Huwag ganon mga kapatid. Huwag nating hayaan na ang bumubulong sa atin ay ang tinig ni Satanas. No? May bulong, dinggin mo. Pangalawa, sabi po dito, eliminated ancient lifestyle. Ito na, pabigat na ng pabigat. Having had an existence of many years. Alam niyo po yung ancient? Yun, di ba? Kapag may nahuhukay tayong mga old treasure, old mommy. Ancient, matagal ng panahon. Ibig sabihin, a billion, million, 1,000 years. Pero nag-i-exist. Ganyan minsan. O madalas, yung buhay po natin. Million of times, days, hours, nananatili sa ating buhay. No? Sabi diyan, maraming dahilan kung bakit hindi tayo makalaya o hindi makalaya ang isang tao sa mga mali niyang ginagawa. Maraming reason. May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit hirap na hirap ang marami po sa atin na makalaya sa kasalanan. Dahil masarap balikan at balikan at balikan at balikan yung mga dati nating ginagawa. Eliminated ancient lifestyle. Tanggalin, hubarin, huwag nang balikan. Amen po? Huwag nang balikan. No? Dahil mahihirapan talaga tayo na lumago sa ating pananampalataya. Kung mananatili sa atin ng ilang taon, ilang milyon, sa buhay natin ang kasalanan, napakahirap nating lumago, mga kapatid. Mahirap. Ano yung dapat po natin tanggalin na maraming taon na sa buhay po natin? Corrupted thought. No. Nakukurap yung kaisipan po natin. Sa halip na yung kaisipan na makalangit ang iniisip natin, may bulong. Papaano natin diringgin yung bumubulong po sa atin? Bulong ba ito ng Panginoon para sa atin? O bulong ito
ng dyablo. Para malason ang ating kaisipan, para mailayo tayo sa Diyos, nakukurap yung ating kaisipan sa papaanong paraan. No? Kapag yung ating mundo ngayon, palala ng palala, mga kabataan, huwag mong hayaan na isa ka dun sa binubulungan ni Satanas para makurap ang ating kaisipan at lumayo sa kalooban ng Diyos. O madalas iniisip natin, mas marunong pa tayo sa Diyos. O madalas iniisip natin, mas marunong pa tayo doon sa mga leaders na gumagabay sa atin. Kasi nalalason yung kaisipan po natin. Sabi po dyan, no? Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. At ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Magkaiba yung kaisipan natin at kaisipan ng Diyos. Ibig sabihin, mas higher yung authority kapag ang Diyos ang nag-utos po sa atin. Kanya lamang nakukurap yung ating kaisipan dahil sa kagagawan po natin. Corrupted character. No? Ito naman yung nakukurap yung ating pagkatao. Nakukurap yung ating karakter bilang isang Kristiyano. Huwag kayong paloloko. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Kapag mali ang iyong sinamahan, o hindi makakaganda sa iyo, o hindi makakabuti para sa atin, huwag na nating samahan. No? Mga kapatid, ang samahan natin ay ang Diyos. No? Kaya, nalalason yung ating kaisipan. Kaya nalalason yung ating pagkatao. Dahil maraming bumubulong sa atin. Maraming nag-i-interrupt para sa atin. Corrupted action. Ito naman, mga kapatid, nakukurap yung ating mga ginagawa. Imbis na mabuti yung gawin po natin, hindi natin nagagawa dahil ayaw natin sumunod sa Panginoon. Yun lang po ang basihan kung bakit nakukurap yung ating action. Mga minamahal, huwag mong tularan ang masama. Sa halip, tularan mo ang mabuti sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakita sa Diyos. Anong gusto nyo? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Pareho lang, pastor. Ganun ba? Anong gusto ninyo? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Anong grupo yon? Galilee. Pakibigyan po yan mamaya ng ng 5 badge. Kaya sinasabi ko po, ilang taon na tayo sa SKKM. No? Maaari yung iba sa atin na bago. Yung iba sa atin nagpapabago. Pero wag naman tayong manatili na hindi na mabago yung buhay natin. Amen ba yun? Amen. Pangatlo, huli na po ito. Put on the new self in Christ Jesus.
Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napapalitan. O napalitan na ng bago. Mga bago na po tayo, kapatid. Bagong nilalang na tayo sa Panginoong Hesukristo. Mula nung tanggapin natin ang Diyos sa buhay po natin, nilimot na niya ang mga kasalanan natin. Kanya lamang napapasarap tayong balikan. Tama, mali. Napapasarap tayong balikan yung mga dati nating ginagawa. Para bang ang bigat-bigat ng loob natin kapag hindi natin nagawa yung isang bagay na dati nating ginagawa. Namumuhay pa rin po tayo sa mga kasalanan na nasa atin. Ilapit niyo po yan sa Panginoon. No? Idalangin niyo sa Panginoon yung mga bagay na gusto nating tanggalin sa ating mga buhay. Put on the new self in Christ Jesus. We are created to be Christ-like. Ang gusto ng Diyos, mabago tayo. Ang gusto ng Diyos, sundin natin ang kanyang kalooban. Nais din ng Diyos na maging katulad. Hindi yung hindi yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Kundi kung ano yung ginagawa ng Panginoon. No. Mag-reflect sa atin bilang kanyang mga taga-sunod. We are created to be Christ-like. Yamang kayo mga anak ng minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Gaano tayo kamahal ng Diyos? Inialay niya yung kanyang buhay para po sa atin. Tinubos niya tayo ng kanyang mahal na dugo. Pero, anong ginagawa natin? Bumabalik at bumabalik tayo doon sa nakaraan na hindi na dapat nating balikan. We are created to be Christ-like and living and speak truthfully. Mamuhay tayo mga kabataan. Mamuhay tayo ng may dangal. Mamuhay tayo sa katotohanan. Dahil yan ang nais ng Diyos para sa atin. Para sa inyo. Para masunod ang kanyang kalooban sa inyo pong mga buhay. Dahil tanging ang Diyos lamang ang makapagpapabago sa pananaw po natin, sa buong buhay po natin. No? Ang sabi ng Biblia, ang kanyang mga salita ang pwede magturo po sa atin. 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Dito nagbabasa kayo ng Biblia. Isang linggo, devotion, worship, encounter. Pero sana, lahat ng yan, paglabas natin dito sa campsite, ganun pa rin yung routine po natin. Hindi dapat matigil. Dapat nagpapatuloy. Pero kung dito lamang natin ginagawa, magkakaproblema po tayo. Isang taon yung lilipas. Maraming panahon at oras
yung lilipas muli sa buhay po natin. Pero dapat binibigyan natin ng panahon at oras ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Papaano tayo magta-transform? No? Kung hindi natin binabago yung buhay po natin. And living the presence of God. No? Sa paglagay po natin ng ating bagong sarili, bagong pagkatao sa ating Panginoong Hesukristo, manatili tayo at mamuhay tayo sa Kanyang presensya. Maraming nag-iisip sa atin, bakit parang ang layo-layo ng Diyos sa akin? Bakit parang ang layo-layo ko sa Panginoon? Living in the presence of God. Time na po ako? Hindi pa. Marami bang oras? And next, sayo po dito. Malapit na po ito. We are not to be driven by desire and impulse. We must on the new role, head in the direction, and have the new way of thinking that the Holy Spirit gives. Mamuhay po tayo mga kapatid, mga kabataan. Kailangan nating i-eliminate sa buhay po natin yung Gentile lifestyle, yung ancient lifestyle, at isuot natin yung bagong pagkatao na nababago yung ating mga buhay. Ito ay kay Kristo lamang. Mga kapatid, kailangan nagta-transform tayo. Nagre-renew yung ating kaisipan. No. Wag na nating pakiayunan ang daloy ng sanlibutan. Kung pamilyar kayo doon sa variety show na Game Ka Na Ba? Nabutan niyo po 'yon? Sino pong nakaabot nun? Ako lang? Hindi nga. Ilan lang? Grabe naman kayo. Ayaw niyo lang talagang tumaas. No? Ang mechanics po nun, may abante, may steel, at may atras. Tama? Yung ano ba? Yung game. No? Aabante sa pagsunod sa Panginoon. Mananatili sa kapangyarihan ng Diyos at aatras sa paggawa ng kasalanan. Bago po ako magtapos, nais ko pong anyayahan yung mga nag-eliminate. Nais ko pong tawagan yung 5 magigiting na lingkod ng Panginoon. Tinatawagan ko po si Brother Gilbis Salazar. Pastor Darrell. Pastor Jason. Pastor Dennis. Sino pa yung isa? May isa pa? Si Rodolph, yan. Si Rodolph. Huwag po kayo mag-alala. Sasayaw tayo. Dito po. Ito pong 5 na to.
Bago po ako magtapos sa panalangin, nais ko pong tanungin, alimang ito, kung paano nila na-eliminate yung old self sa kanilang buhay. Short ano lang, short. Ako daw po ang una kasi ako ang pinaka unang tinawag. Yan. Ang tanong po ay, paano ko po na-eliminate yung aking dating pagkatao na marumi, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang una ko pong masasabi ay pagsuko yung sarili sa Lord. Kasi hindi ko kayang magbago ng sarili ko. Kasi dati nung ako pa maglalasing, talagang sabi ko kinabukasan nung ako'y matapos magsuka kasi sobrang daming nainom. Sabi ko, ayaw ko nang gawin to. Pero paulit-ulit pa rin namang ginagawa. Ang hirap kapag nalubog ka na sa isang kumunoy, hindi ka na makaalis doon sa mga ganong mga very addictive. Ang hirap alisin po. Kaya ang Diyos lamang ang makakapagpaalis. So I pray to God na, Lord, ayaw ko na pong mangyari yung buhay ko ng ganito. So it happens talaga nung tanggapin ko ang Panginoong Hesus. Hindi agad-agad. Pero kahit dahan-dahan. Pero naging sigurado yung pagbabago nung maging si Kristo yung daan ng aking pagbabago. So sa akin po ay pagsuko sa aking sarili sa Lord. Sabi ko sa Lord, ikaw na yung bahala sa akin. At isa pa pong bagay ay desisyon. Mahalaga po yung desisyon. Kasi kapag hindi ka nagdesisyon na baguhin, na magpabago sa Lord at labanan din yung kasalanan, ay walang mangyayari. Kaya you have to decide, ano ang gagawin ko? Yung dati ko pa rin gawi o yung ngayong naunawaan ko na kung ano yung kalooban ng Lord na dapat kong gawin. So una po, pagsuko at pangalawa, you have to decide. Kasi sabi nga sa mga previous message, tayo daw ay merong digmaan, may gera, at yun po ay nasa isip. So you have to decide kung alin ang mananalo, yung kalooban ni Satanas o ang kalooban ng Diyos. It's up to you. Ako na pong susunod para makababa na ako. Kagaya po ng sinabi po ni Sir Gilbes, kailangan po yung desisyon. Kasi hindi porke nabautismuhan ka na, okay na. Ako po personally, laking simbahan po ako. Bata pa lamang po ako ay nasa kapilya na ako linggo-linggo. Maliit pa lang ako, nagtatrabaho, hindi. Maliit pa lang po ako, mga ganyang kaliit pa lang. Yan, nasa kapilya na po ako. Every summer camp po, uma-attend po ako nung ako ay nag-13 years old na rin. 2007, 1 month po after ako ay mabautismuhan. Kaya sabi ko po kana hindi po sapat na mabautismuhan lang kayo. Kasi ako po, 1 month after mabautismuhan, doon po ako natututong magbisyo. Kaya hindi po sapat yun. Kailangan mo mag-decision talaga. May counterpart tayo. 2007 hanggang 2012, yun po yung span na ako ay naging isang mabait na bata sa Barangay Orconoma. Ang Orconoma po, sikat po sa Bungabong yan. Siguro baka buong Mindoro. Oh. Nasubukan ko po 2012 bago po mag-summer camp dito po sa MPS, sa Municipal Police Station. Nakatulog po ako yan isang gabi. Kasi sa Orconoma po ay hindi na baga kami halos kaya ng, hindi naman sa hindi kaya, nakukonsente po kasi. No. 2012, summer camp po, 2011, summer camp sa Labunan. Si Prof. Dan din po ang speaker noon. Si Prof. Dan din po ang speaker. Kami po ni Pastor Melbert, mayroon pa kaming isang kasama. Yung decision po na sinasabi ko kanina, pumunta po kami ng seminary. Actually po, ang pagpunta ko ng seminary ay hindi po talaga mag-aral ng pagpapastor. Sumama po ako kay Prof. Dan, parang nakumbinsi ako mag-seminary, hindi pala talaga magtapos, kundi para lang takasan yung mga problema po dito. No, kaya yun po, after din ako graduate, hindi po agad ako nagdestino ng
dito po sa Mindoro kasi hindi ko pa siya ganoon kapil. No? Ang ibig ko lang pong sabihin, yung pagbabago po sa buhay natin, gagawa po ang Diyos, kikilos po ang Diyos, pero mahalaga kasama po kayo doon sa pagbabago na nais ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Ayan, yun sa akin naman po, siguro dun sa tanong na eliminate yung old self, ang sa akin ay yung pag-ibig ng Diyos. Dahil sa experience ko, kumbaga yung proseso ng Diyos kung paano niya binago yung buhay ko, hindi siya ganun kadali eh. Hindi rin naging assurance yung pagpasok ko ng seminary. Kasi pumasok ako ng seminary 2011, nakagraduate ako 2019 pa eh. So matagal. Ang ibig ko lang sabihin doon, yung pag-ibig ng Diyos na hindi niya ako sinukuan sa kabila ng katigasan ng aking ulo, sa paulit-ulit na pagbalik ko doon sa dati kong gawi, talagang mas ipinakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa akin. Kaya yun talaga yung pinaka main reason kung papaanong yung dating ako ay naialis doon ng Panginoon dahil hindi niya po ako sinukuan. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Dahil katulad ni Pastor Jason, sa Orconoma, isa din po ako sa sakit ng ulo ng aming barangay. Nagpasalamat nga din ako kay Duterte dahil kung hindi naging presidente si Duterte, baka hanggang ngayon ay naandun pa rin ako. Kumbaga naging way din yun. Ang ibig ko lang sabihin, yung proseso ng Diyos, yung paraan ng Diyos sa buhay ko para baguhin o alisin ako doon sa dati kong kalagayan ay nakaka-amaze talaga. Salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Yun po yung pinaka sa akin. Sa akin naman po, ako din naman po ay nagmula sa Christian family at nandun yung kasiyahan kasi naglilingkod ang aking mga magulang, diakono at diakonesa. Sa madaling salita po, dumating yung problema sa buhay ko ay no nagkaroon po ng massacre sa pamilya po ng aking pinsan. At sa kasamang palad, doon ako nakaranas ng pinakamabigat na problema. At doon po ako nakaranas din na makahawak ng iba't ibang gamit. Hindi lang kutsilyo, hindi lang gulok, at iba't ibang klaseng baril dahil gusto kong patayin yung lahat ng pumatay. At patuloy akong lumayo sa Panginoon dahil sa nangyaring yun. Pero nandun pa rin, hindi naman lumayo ang Panginoon sa akin. Ginamit ng Panginoon ang aking mga kuya kasi sila ay mga pastor na, maging sila ko Jason, kay Milbert, nakasama ko na si Pastor Darrell sa seminary, ginamit silang lahat para maibsan yung sama ng loob, galit. Dahil kung hindi po gumamit ang Panginoon ng mga tao na para ako'y mabago, baka ako ngayon ay isang killer na ako ay namumuhay sa bundok at hindi niyo ako makakasama dito sa camp na ito. Kaya malaking pasasalamat ko sa Panginoon na yung sobrang dumi ng aking pagkatao, sobrang itim, hindi lang sa aking kulay ha, yung aking pamumuhay dati, sobrang dilim. Pinalitan yun ng kaliwanagan ng Panginoon. Dahil ganon tayo kamahal ng Panginoon, kahit ganon tayo karumi sa paningin ng tao. Gagawin tayong malinis at malinaw sa paningin ng Panginoon. Yun lang po. Thank you. Copy-paste po. Tapos na po tayo. Sa akin naman po ay bago po ako pumunta ng seminary, sakit din po ako ng ulo sa barangay namin. Hindi lang sa barangay, kundi sa buong bayan. Kilala po ako. At nagdesisyon akong pumasok ng seminary 2018. Kumbaga, may mga pastor akong kapatid, batchmate nila ni Pastor Jason at Pastor Melbert. Nagdesisyon akong pumasok ng seminary dahil mayroon din akong pinagdaanan. Akala ko kasi noon ay yung buhay ko ba ay walang imposible para mabago pa ako. Dahil ang tingin ko sa sarili ko ay sobrang liit lang. Walang kabuluhan ba yung buhay ko? At akala ko ang kaligayahan ay sa mundo ko makikita.
Ilang beses akong inalok na mag-aral ng seminary, pero ang lagi kong sinasabi, bakit pa ako mag-aaral? May trabaho naman ako. Maayos naman yung trabaho ko. At ayaw ko talaga magpastor dahil mahirap magpastor walang pera. Yun talaga ang sa isip ko. Hanggang sa nalulong ako sa masamang bisyo din. Nag-addict, naglasinggero, lahat. Hanggang sa dumating yung point na parang wala na talagang direksyon ang buhay at dumating sa point na gusto na magpakamatay. Pero dahil sa pagmamahal din ng Panginoon, pinakita niya ba sa akin na walang imposible doon sa mga tao, sa atin, pero sa Kanya merong imposible. Posible sa Kanya. Kaya niya ba tayong bigyan ng pag-asa doon sa tinatawag na walang pag-asa? Kaya nag-decide akong pumasok ng seminary at doon ko nakita yung tunay na kaligayahan na hinahanap ko noon sa mundo, na ang tunay pala na kaligayahan ay wala sa mundo, kundi sa kay Kristo. Kaya sabi ko nga, kung wala sa pagmamahal ng Diyos at wala doon sa pag-asa ng Panginoon, wala sana ako ngayon din dito sa Mindoro at magpatotoo sa inyong harapan. Kaya sa inyong mga kabataan, kung bumabalik tayo sa pagiging makasalanan natin, huwag nating hayaan na lumabas tayo sa camp na ito na ganun pa rin tayo. Iwanan natin yung dati nating pagkatao at mamuhay tayo na binago ni Kristo. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po sa 5 mga hintil dati, pero binago ng Panginoon. Palakpakan po natin, Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Sa amin, Diyos na makapangyarihan, na kayang magbago ng buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig na patuloy po naming nararanasan. Alam po namin, Panginoon, marami po kaming laban. Maging sa mga buhay ng kabataan, marami po silang pinagdadaanan, Panginoon. Kaya tulungan niyo po sila. Samahan niyo po sila, Panginoon, na mapagtagumpayan po nila ang laban pong ito. Nang sa ganon, patuloy kang manguna at maghari sa buhay ng bawat isa po sa amin. Matuto kami sa inyong mga turo at aral at patuloy kami, Panginoon, na sumunod sa inyong pong kalooban. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, purihin po ang Lord sa buhay ng ating tagapangaral na si Pastor Melbert. Muli isang mataas na palakpak para sa ating Panginoon, para sa buhay ni Pastor Melbert. At sa mga oras na ito, so ano yung mga naging takeaways natin sa napakinggan natin na mensahe? Ano yung mga naging takeaways natin? Ayan, ang sabi nga po ay, ang nananahan sa ating maling nakaraan at dating mga sarili natin ay hindi nagdudulot ng magandang resulta. Hindi nalulugod ang Diyos at malayo sa Diyos. Kaya ano dapat natin gawin? Ano yung huling puntos nga na gustong ipatatak sa isip natin? Ano yung huling puntos? Okay. Anong grupo ito? Golgotha. Yung sa last point po, sabi po doon ay, put on the new self in Christ Jesus po. Ayan. So yung huling puntos po na gustong iparating sa atin ni Pastor Melbert is, put on the new self in Christ Jesus. Under po nun, merong 3 puntos po. Ayan. Una is, dito naman tayo sa likod. Anong grupo ito? Okay, grupo ng Patmos.
created to be Christ-like po. Ayan, very good. So under po nun, una is, we are created to be Christ-like. So tayo po ay nilikha ng Panginoon para maging kawangis ni Kristo. So yung pangalawa po, ano yung pangalawang puntos? Dito naman tayo sa kabila, sa dulo. Anong grupo mo, Bunso? Ang letter B po ay living and speak truthfully po. Ayan, pangalawa is living and speak truthfully. O, ano naman po yung pangatlo? Ito naman tayo sa kabilang side. Ayan, anong grupo kayo, Bunso? Gethsemane. Living in the presence of God. Ayan, living in the presence of God. So, ibig sabihin po nun, kapag malapit po tayo sa presensya ng Diyos, ay matatagumpayan natin yung ating dating pagkatao. So, sa mga oras po na ito, ay tinatawagan po si Sister Laika Mutya Salazar para i-challenge po tayo sa ating pagbibigay. Broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Ayan. Hi, campers. Kumusta kayo? Masaya ba? Anong araw na ngayon? Thursday. Ilang araw na lang. Sino yung pumunta dito na walang kaibigan? Pero sino yung uuwing maraming kaibigan? Amen. Ayan, purihin ang Lord sa buhay nyo. Ako ay nagagalak na kayo ay masaya. Kasi yung pakiramdam nyo ngayon, ganyan-ganyan yung pakiramdam ko nung panahon na ako ay campers. At yan lagi yung palagi kong sinasabi doon sa mga in-invite ko. At ako ay sobrang masaya. Nanginginig ako kasi kinakabahan ako. Kanina lang ako sinabihan ng asawa ko na ako daw ay mag-operatory challenge. Hindi ko alam yung sasabihin ko at nag-pray lang ako sa Lord na bahala na ang Lord. Pero bigla akong naisip na nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandito ako ngayon na naranasan ko uli maging campers. Kagaya kasi nung isang gabi doon sa Praise and Worship, yan, niyaya ako nung isang grupo, nagtalon kami. Para akong bumalik sa pagkabata. Parang bumalik ako sa mga panahon na ako yung nakaupo dyan, nakikinig bilang isang campers. At sobrang grateful ko sa Lord. Alam niyo ba? Kasi kahit eto, may asawa na ako, may mga anak, pero pinaparanas pa rin sa akin ng Lord at niloob ng Panginoon na maranasan ko muli yung ganitong klaseng pagkakataon. Dahil ang SKKM talaga ay hindi lang basta samahan para sa akin. Dahil ito ay pamilya. Kasi parang sa almost 13 years ko na sa SKKM na nag-a-attend, ay talagang parte na ito ng buhay ko. Na kapag hindi ako naka-attend, kagaya nung nakaraang taon, hindi ako naka-attend kasi April 14, nanganak ako dun sa bunso ko. At dun sa loob ng isang taon na yun, parang may kulang. At ang kulang sa akin yung pag-attend ng SKKM. Kaya ngayon, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi may mga post ako nung nakaraan na day 1 at SKKM. Ang dami nagko-comment, nagme-message sa akin na mga kaibigan ko na time ko noon, na mga counselor. Sabi nila, nakakamiss ang camp, nakakamiss ang counselor days. At parang dun ko na-realize na napakabuti ng Lord sa buhay ko. Kasi kahit gusto nila, kasi may anak daw sila, hindi makapunta. Pero ako, may 3 anak. Tapos
I'm so blessed na napakabuti ng Lord sa buhay ko na kahit ganun ay narito ako, nararanasan ko na maranasan yung ganito sa pagkakataon sa SKKM. At alam nyo ba, yung pag-attend ko sa SKKM sa ngayon ay talagang parang kasi nga, sa alam ko naman na hindi lang sa inyong kaalaman na isa sa buhay namin ang pagbablog. Kasi sa pagbablog ay kapag hindi ka kumilos, wala kang video, walang sweldo. So parang sa akin ay inisip ko na hindi, kailangan kong umattend ng camp, wala man akong magagawang video, pero nandito ako, gusto kong maranasan yung kabutihan ng Panginoon at gusto kong muling magpainit at magpahubog sa Lord. Kasi kapag hindi ako umattend ng camp, parang isang taon na naman akong malumbay. Ayan. Kaya, ano man, sabi ko, ano man ang mangyari, hindi man ako makapag-upload, hindi man ako makapaggawa ng content, bahala na. Kasi naniniwala ako na kapag inuna mo ang Lord, siya na lahat ang bahala sa lahat ng bagay. At ayun, praise God, alam niyo naman na sa yung asawa ko ay ilang taon na rin siyang nag-resign sa pagiging isang DepEd teacher. Pero alam niyo talagang mabuti ang Panginoon. At doon na-realize ko na basta talaga nasa Panginoon ka, siya na yung lahat ng bahala at never kaming pinabayaan ng Panginoon. At yun din lagi yung pinapanghawakan ko ngayon na alam kong hindi kami pababayaan ng Panginoon. At ayun, at alam niyo ang secret ko din doon, isang secret ko ay yung dahil sa pagbibigay. Ayun, dahil sabi nga kung tapat ka sa maliit na bagay, tapat din ang Lord na magpala sa inyo. Kaya mga kabataan, sabi nga ay, gusto nyo ba kayong pagtiwalaan ng Lord ng malaking bagay? Amen ba doon? Ayan, gusto nyo pagtiwalaan kayo ng Diyos ng malaking bagay? Amen. Kaya ngayon pa lang, kahit sa maliit na bagay, umpisa na natin. Gusto kong i-share din sa inyo yung lagi kong verse na binabanggit Yan, nanginginig pa ako. Yan. Gusto ko lang i-share sa inyo yung verse na gustong-gusto ko from Luke 16 verse 10 to 11. Sabi dito, ang tapat sa maliit na bagay ay tapat din sa malaking bagay. At ang hindi tapat sa maliit ay hindi rin tapat sa malaki. Kaya kung hindi kayo naging tapat sa kayamanang makasanlibutan, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At alam nyo, dito ko napatunayan na mahalaga ang pagiging tapat kahit sa maliit na bagay, lalo na sa pagbibigay. Kahit minsan, parang kulang, pinipili pa rin nating magtiwala sa Diyos. Kami, sa buhay namin, isa talagang buhay na patotoo na pagiging tapat sa Panginoon, sa pagbibigay, sa pagtatites, sana maging buhay din natin yung pagiging tapat sa Lord. At alam nyo, doon talaga na papatunayan namin na sa mga blessings, sa mga pagpapala na binibigay ng Lord ay talagang sinisikap namin na maging tapat doon sa bagay na yon. Kasi naniniwala kami na patuloy na ipoprovide ng Lord ang lahat ng bagay. Kaya kahit minsan may mga pagkakataon na, ay, ano kaya Lord, wag na lang muna kasi may higit na pangailangan. Pero maging maging stick tayo doon sa mga bagay na pinangahawakan natin. At ayun, at hindi niya tayo bibiguin. Mas higit pa ang kaya niyang ibalik. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa kapayapaan, sa provision, at sa mga biyayang hindi kayang bilhin ng pera. Tunay nga na kapag naging tapat ka sa maliit, ipapagkatiwala niya sa iyo ang mas malaki. Ayun, at ngayon pa lang, maging tapat na tayo at patuloy din tayong maging pagpapala sa SKKM. Hindi lang ngayon, kundi sa mga darating na panahon hanggang tayo ay tumanda. Amen ba doon mga kabataan? Amen. Ayun, tayong lahat ay magbigay.
tayo po ay magsitayo at muli tayo magbigay sa ating Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, papabala mo laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pasubok ang pagsama mo, tiyak at lubos. Di mapipigil sa pagkawit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang sa panlag. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw sa panlag. At higit pa, dapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa, Diyos naming banal, amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri, pinapasalamatan, at tinataas ka, Panginoon, namin sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan na ito, na mas pinili, Panginoon, nilang magbigay. At salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala, sa pag-iingat sa amin, sa buong SKKM camp na ito. At dalangin, Panginoon, namin na pagpalain mo po ang buhay ng mga kabataan na ito, ang mga campers, Panginoon, maging ang mga counselor, lahat, Panginoon, na nagpapagamit. Nawa po, Panginoon, ay dalangin po namin na patuloy mo kaming samahan, gabayan, at patuloy na iparanas, Panginoon, yung kaligayahan na tanging sa'yo lamang, Panginoon, matatagpuan. At dalangin, Panginoon, namin, nawa po ang bawat kabataan na ito, alam po namin, Panginoon, na ang desire at kagustuhan nila sa kanilang mga puso, Panginoon, na ipagkaloob mo ayon sa iyong nais. At nawa po, Lord, ay dalangin din po namin, nawa ay ang mga kabataan na ito ay patuloy na mahubog, patuloy na gamitin mo sa iyong ubasan, at nawa, Panginoon, patuloy na maging ilaw ng sanlibutan. At gayon din, Panginoon, dalangin po namin na patuloy din po ang bawat isa na maging pagpapala, Panginoon, sa gawaing ito. Hindi man, Panginoon, sa ngayon, maging sa darating pang panahon, Panginoon, upang maging kagamit-gamit sila at marami pa pong kaluluwa, Panginoon, ang maakay, Panginoon, sa magitan ng gawaing ito. Salamat, Panginoon, and we pray ang patuloy na tagumpay, pagpapala at kaligayahan, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat po, Ama, ang lahat pong ito'y tinataas at pinagkakatiwala namin sa iyo. In Jesus' name we pray, together with the Holy Spirit. Amen. Ayan, maraming salamat po, Sister Laika Mutya Salazar. Purihin po ang Lord sa inyong buhay. So sa mga oras po na ito, ay pwede na po tayo bumili ng inyong mga merienda. So, dapat makabalik po tayo before mag 9:15 and wala pong pupunta